Well, isinusulong ho ninyo ano, yung pagkakaroon ng investigation diyan sa mababang kapulungan sa umano'y naging pangako ho ng Pilipinas doon sa China na tanggalin ang BRP Sierra Madre na una nating isinadsad diyan sa isla ng Ayungin. Ano pong development, ano pong update ho dito, Kong? Talagang ano no, talagang nakakabahala itong sinasabi ng China at kailangan talagang maimbestigahan ito kung sino ba sa ating mga naging pangulo ang nangako sa ganitong ano no, sa ganito kasi malala ito na siyempre pagbebenta ng ating soberanya teritoryo. At kailangan itong malaman ng ating mga kababayan. Kaya kami ay magsusulong ng House Resolution para maimbestigahan ito kasi talagang hirap na nga yung ating yung security forces para nga protektahan yung ating teritoryo. Tapos may mga ganito pang mga alingas-ngas. Kaya kailangan ito talagang na maimbestigahan. Nagpahayag na si Deputy Speaker, former President GMA, na wala talagang siyang ipinangako, no? At siyempre yung si former President Estrada through Senator Jinggoy. Kaya ang natitira na lang dyan, sino ba yung natitira na lang na hindi naman nagsasalita? Kaya iniisip natin, dapat magsalita na rin si President Duterte na wala siyang ganon na ipinangako. Oo. So, ibig sabihin, plano ho nating, kung sakali hong maisulong po itong investigation, plano ho nating ipatawag din si dating Pangulong Duterte. And sa ngayon, ano pong, so far, ano pong reaction ho dito? Paano ho tatanggapin ng inyong pong kasamahan dyan sa mababang kapulungan? Ito hong inyong panukala, Kong. Yes, plano nating maimbestigahan, maimbitihan, no? Kapag na-file na natin itong House Resolution at ma-table na to doon sa appropriate committee. Well, hindi pa natin alam, hindi pa natin alam yung magiging pakiramdam ng ating mga kasamahan dito sa Kongreso. Pero alam naman natin na majority ay Duterte allies. Kaya just the same, file pa rin natin ito to shed light. No, kasi nagtatanong na rin ang taong bayan, sino ba talaga? At ito, ang Philippine Coast Guard, may sinasabi pa silang yung mga ganyang mga statement ng sino mang mga mayroon daw traidor. So sino kaya yung nag-traidor? Kung meron, di ba? So kailangan nating malaman 'yon dahil mahalaga ito doon sa ating kung ito ay lumabag sa ating konstitusyon, di ba? Kaya kailangan natin makita talaga 'ito. Okay. Kung ating katandem, si Bongbong Eber, meron din mga karagdagang katanungan. Bongbong Eber. Yes, Congressman. Follow up lang po, dito po sa may binabalangkas na po ba kayo sa ngayon na House Resolution para po dito sa isinusulong po ninyo na imbestigahan ito kung sino ba talaga sa mga nakalipas na administrasyon itong nangako po dun sa pagtanggal ng BRP Sierra Madre, Congressman? Yes, oo. Meron na tayong dinadraft. Hopefully, ma-file natin this week. So nilalaman ito nung mga historical na bahagi kung kailan nandoon yung BRP Sierra Madre, anong panahon, sino yung mga presidente ng panahon na yon, yung mga pangyayari sa mga panahon na yon. At ito yung kasalukuyan na nangyayari sa ngayon na ilalagay din natin doon sa ating resolution. So tama ka Bongbong Eber, binabalangkas na natin yan ngayon. Okay, may target po ba kayo, Congresswoman, kung kailan po yung target po na maipasa po itong House Resolution po na ito? Well, within this week kasi kailangan pa natin yung ma-review pa ng iba pang kasamahan natin sa Makabayan Block. Congresswoman Castro, madagdag ko na lang din po, ano po kung sakaling panukalang batas ang nais po nating magawa o mabuo ukol po dito sa usapin pong ito dahil syempre considering na rin po itong investigasyon po ng Kongreso na palagi po sinasabi is always in aid po of legislation. Congresswoman. Well, dahil usapin ito tungkol doon sa tingin natin dapat ay magiging independent foreign policy. So, may kinalaman ito ngayon doon sa foreign policy na natitignan natin ano ba talaga yung dapat na maging papel ng foreign affairs ng presidente dito sa pakikitungo sa kahit na hindi sa China, sa iba't ibang mga bansa kaugnay doon sa ating teritoryo, sa ating soberanya, sa national interest.
Makuhanan na rin po namin kayo ng reaction po, Congresswoman, dito recently lamang po dahil si Vice President at kasalukuyan po na Department of Education Secretary Sara Duterte ay pinagutos po yung pag-alis po ng mga lahat ng wall decorations sa mga silid-aralan. Ano pong reaction niyo po dito, ma'am? Well, as far as Magna Carta is concerned, Magna Carta of Public School Teachers is concerned, Section 12, may academic freedom ang mga teachers kung paano yung disposition ng kanyang yung kanyang duties as a teacher. So meron siyang academic freedom in terms of strategy at saka yung classroom management. So tingin natin lumalabag ito at nagiging diktador yata yung ating Secretary ng Education kaugnay sa kung ano dapat ang paraan ng pagtuturo ng mga teachers dahil tingin natin nakakatulong itong mga visual aids. Dahil alam natin, especially yung mga elementary ay visual learners yan, kaya talagang ang memory, ang kanilang yung kanilang retention ay nakukuha lang yan at mabilis through visuals. Kaya tingin natin ito ay unreasonable, unnecessary and extreme na na patakaran. Na tingin natin ay it's up for the teacher to follow, no, kasi kung alam nila yung karapatan nila, kung alam nila yung academic freedom nila ay it's up for them to follow it or not. Thank you so much, Kong. At panghuli na lamang on my part, si Pangulong Marcos, hindi pa siya naglalabas ng kanyang official statement tungkol dito sa naunang claim ng China na nauna nating ipinangako, yung pagtanggal doon sa BRP Sierra Madre, nauna ko nating isinadsad doon sa isla ho ng Ayungin. And considering na marami ho dyan sa Congress ang kaalyado ho ni Pangulong Marcos, tingin ho natin aakyat din ho kaya, tatanggapin din ho kaya ng mga kapwa ho ninyo mambabatas ito hong inyong resolusyon o panukala, Kong? Well, hindi naman niya sinasabing categorically, no? So maganda rin magsabi siya na hindi talaga siya yung nag-commit or nag-agree doon sa China na patatanggal niya yung BRP Sierra Madre. So tingin ko dahil marami siyang mga alay dito sa Kongreso at siya rin ay masasalang sa Kongreso, ay baka hindi ito masalang, kaya just the same, ipa-file pa rin natin ito. Okay. Sige, Kong, maraming salamat humuli. Hanggang sa susunod na kayo po ay makausap muli sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, Kong. Maraming salamat. Thank you. Mga kabubog Star Nation, si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Kaugnay ho sa iba't ibang usapin, pangunahin ho dito yung naging una hong claim ng China na ipinangako daw ho dati ng Pilipinas na tatanggalin po natin ang barko ng Republika ng Pilipinas Sierra Madre na una ho nating isinadsad sa isla ng Ayungin.